Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible on Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. Praise the Lord. He has made everything beautiful in his time. Also, he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Yes, that's true. Gagawin niya ang lahat na napakaganda, napaka-beautiful in His time. Bakit in His time? Dahil siya yung nakakaalam kung kailan niya ibibigay. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan niya gagawin. Siya yung higit nakakaalam kung paano niya gagawin. He will make everything beautiful in His time. Kahit paman ang ating pagpunta sa kanyang kaharian, He will make it in His time. Kahit paman ang ating kamatayan sa flesh, gagawin niya yan in His time. Lahat ng mga katuparan ng kanyang mga pangako sa ating buhay sa sanglibutang ito, gagawin niya yan beautiful in His time. Kanya lahat. Kaya tingnan mo yung nag-schedule tayo ng visitation sa Davao Oriental, na kung saan ang nagkaisa ang Davao Congregation at may Canada rin na nag-cooperate. Magbigay tayo ng relief goods sa ating mga kapatiran na minsan ay natamaan ng maraming sakuna like landslides. Alam mo naman, pag landslides, kahit walang namatay, kahit walang bahay na sira, pero apektado yung hanap buhay ng mga anak ng Diyos dahil hindi maibiyahe ang kanilang mga produkto doon sa baryo. So kinakailangan talaga nila ng assistance. So nakapagbalot po tayo ng 100 packs at 8 na balot para sa mga pastors. Nagkulang lang siguro ng 3 balot kasi may mga hindi sila nalista doon. But anyway, ang Diyos nagbigay kahit paman ng turbo. Suppose April 6, yung pala umulan doon ng malakas. At ang mga anak ng Diyos doon ay walang-wala talaga. Nung inilipat ng ating Panginoong Diyos ng April 13 dahil meron emergency na request sa akin doon sa Pangasinan to handle the last night vigil and the burial service of Sister Judith Bongolan. I was requested by the family. So na-move yun. Walang ulan ang nangyari. Nakaakyat kami doon hanggang nakababa kami. Pagdating namin ng San Ignacio, umulan ng bahagya lang. Praise the Lord! Pero nung nagpunta kami paakyat hanggang Dahican, pagbalik namin hanggang Taganaga, kahit isang mist galing sa langit, walang nahulog. Pero pagdating namin sa San Ignacio, dahil simentado na ang karsada, doon na siya nagsimulang nagtaligsik o yung mahinang ulan. At sa financial, nagbigay ang Diyos ng provision sa kanila. Friday, namahagi ang ating gobyerno, ang DSWD, ng tulong sa naapektuhan kahit paman ng landslides. Imagine that. Sinabay nila sa atin. Praise the Lord! O higit pa tayo na nag-request sa kanino man dito sa government na sabayan mo naman kami sa aming pag-distribute ng relief. Wala tayong kinausap sa kanila, wala tayong ginegotiate sa kanila, pero bakit nagbigay ang government natin ng 10K bawat bubungan by the grace of God? Kaya nga, God will make beautiful in His time. Kaya tuwing tayo magbisita at anumang gagawin natin, pupunta man tayo o kailan ba tayo babalik, lagi nating sabihin, in His time. Lagi nating sabihin, if God be willing or if it is God's will. Lagi nating isangguni, lagi nating i-commit sa ating Panginoong Diyos ang lahat. Dahil siya yung gagawa in His time, not our time.
He will make beautiful. We cannot make beautiful. We cannot make victory. We cannot make anything that we would na gusto natin, but it is in the hand of God. He can make everything beautiful, but is in His time. Praise the Lord. Tulad ngayon, marami tayong gagawin na preparasyon para sa June 15. Ang iba nating, tulad yan, meron tayong 5 pastors na volunteers na magbiyahe bukas, God be willing, papuntang Alubihid. Nandito na yung 4, yung isa na mag-aabang na dyan sa Katipunan, si Pastor Lito Licio. 5 sila magpunta doon sa Alubihid bukas, God be willing. At si Pastor RJ in-retain ko dahil hindi natin pwedeng iwanan ang Davao, gagawa tayo ng tent, no? Gagawa tayo ng mga tubo dyan. Kailangan talaga natin yan makilos at the same time. Kasi baka 3 weeks sila doon hanggang 1 month. Hindi nila yun iiwanan hanggang hindi matapos yung lahat na maatipan, mapostihan, lahat makatayo talaga by the grace of God. So i-pray natin sa ating Panginoong Kristo ang shower of blessings. Praise the Lord. Basahin po natin ang Ezekiel 34 verse 26. Praise the Lord. And I will make them and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. Yes, there will be showers of blessing. Magkakaroon kahit paman ang bawat lugar sa palibot, sa bundok ng pagpapala, at ipapababa niya, isa-shower niya mula sa langit sa kapanahunan. In His season, there shall be showers of blessings. Dahil alam ng Diyos, meron tayong gawain. Alam niya what is the season that He must bring down the blessings from heaven. Alam niya, siya nakakaalam niyan. Kaya nandito tayo sa ating prayer meeting para i-commit natin sa ating Panginoong Diyos. Para atin itong i-entrust dyan sa Kanya. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos, napaka-accurate, napaka-on time ang ating Panginoong Diyos. Tingnan mo yung tumawid sila doon sa Red Sea. Kung na-delay lang konti yun, posible, minamatay na sa kanila. But God has the perfect timing when the Red Sea should be divided. God in His timing, kailan sila makarating doon sa other side, samantalang ang mga kaaway ay nasa kalagitnaan ng dagat, hinahabol sila. God in His perfect timing, kung kailan niya ibabalik ang dagat, so that at the same time, saving the people of Israel and destroying all His enemies, the enemies of the children of God. Kaya ganon din sa atin, sa ating mga special occasions. Napaka-accurate ng ating Panginoong Diyos. He knows what to do. He knows when to do. Praise the Lord. He can make all things beautiful in His time. He is more accurate than us. He is more knowledgeable than us. He is more capable than us. Kaya masarap panalig sa ating Panginoong Diyos. Meron talagang tinatawag na due season. Meron talagang nakatalaga na due. Meron talagang nakatalaga na schedule. Basahin natin. Leviticus 26 verse 4. Praise the Lord. Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Yan, I will give you the rain in due season. So meaning to say, we need to wait. We need to be patient. We need we must be willing na maghintay tayo. We must be willing na magtiis tayo habang hindi pa dumarating. Dahil meron tinatawag na dew, murabog saging. Ug nagulang na, imo ng harbison, nindot pagkahinog. Pero di pagulang, nagdali ka, imo ng harbison, nako, mahimo ng pakla o
tawag ana, ahat, hindi maganda. So merong due, merong nakatakdang oras, may nakatakdang panahon. And God knows, alam ng Diyos yan kung kailan niya yan ibibigay. Praise the Lord! So paano gawin yan ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin. Deuteronomy 28 verse 12. Praise the Lord. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Yan. So, ibig sabihin yan, our help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Our help cometh from heaven, from God. Galing sa Kanya yung direksyon. Tinan mo, kung paano niya tinulungan ang kanyang mga anak ng Diyos from heaven, na kung saan inutusan niya ang mga hari to rebuild Jerusalem after 70 years captivity doon po sa Babylonia. Inutusan niya si King Darius, inutusan niya si Cyrus para ma-rebuild yung temple, para ma-rebuild yung wall of Jerusalem, para mabalik pati yung passage nila na magpunta sila doon, mag-journey sila, gi-clear ng Diyos ang mga hari, padaanan niya sila. Inutusan niya talaga. Galing sa langit yung utos ng Diyos sa mga tao. Praise the Lord. His good treasure. He will open unto you His good treasure. God has so much treasure. God has so much valuable things. The heaven to give the rain unto thy land in His season, and to bless all the work of thine hands. Pati yung mga gawa ng ating mga kamay. It will prosper. It will succeed. Lahat ng success, lahat ng prosperity na manggagaling sa gawa ng ating mga kamay, galing sa Diyos. Praise the Lord. Kaya naging successful tayo, naging prosperous tayo, hindi dahil sa atin, but God made it to be done. Ginawa yan ng ating Panginoong Diyos. Yan yung sinabi, promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. Kaya nasa kamay ng Diyos. Pagpalain niya ang mga gawa ng ating mga kamay. Thou shalt lend unto many nations. Nations not only represents countries, nations that represents people. Nations represents human race. So, tayo yung magpapahiram sa kanila. Tayo yung magbibigay sa kanila. Tayo yung magsiserve sa kanila. Tayo yung magre-render kahit pa man ng good things para sa kanila. Tayo. Hindi tayo yung paglilingkuran nila. Praise the Lord. Because if you lend, you are the one who served them. And you will not borrow. Meaning to say, you will not be served. Hindi ikaw ang siserbisyuhan. Tingnan mo. Magawa yan ng ating Panginoong Diyos. Kapangyarihan niya ang kikilos. He can do it. He is capable to do it. Kayang-kaya yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, palalabungin tayo ng ating Panginoong Diyos. I'm so glad and I'm so happy. Ang saya-saya ko talaga. Matagal na rin ako hindi nakaakyat sa bundok. Nakita ko ang mga anak sa Diyos, how they grow. How they are being preserved by God. In spite sa mga nangyari doon ng mga catastrophes, kahirapan, bumagsak yung presyo ng abaka, hindi na maibenta, sinundan sila ng landslide, sinundan ng mga mahirap na mga karsada, sinundan ng mga mahal na mga bilihin, pero how God blessed them, how God sustained them. Nakita ko si Brother Raul at saka si Sister Patrona. Sabi ko, balita ko sa iyo, Brother Raul, parang critical ka na. Kaabot man lagi ka diri sa simbahan, ura man kag ulitaw lang gihapon og panagway. Alam mo, nakasabay kayo yan si Brother Raul. Nag-akyat kami ng bundok dito banda, may binisita kami dyan. Mas malakas pang maglakad sa akin. Sa edad niya yan na ganun. How God bless His people, His children. Na-met ko pa si Sister Lourdes, pati si Brother Dandy, yung kanyang husband. Kahit matandang-matanda na sila,
but their spiritual energy nandyan pa rin. Nakakarating pa rin sila sa simbahan. Even their outward bodies are getting deteriorating, but their spiritual body, their inner body is renewed day by day by the Word of God, by the power of God. Kaya lalabong tayo, praise the Lord, sa mga kaluluwa. Lalabong tayo sa mga maliligtas. Lalabong tayo sa maraming mga gawain ng ating Panginoong Diyos. At itong lahat galing sa langit, galing sa Diyos. Itong lahat galing sa Kanya. Basahin natin yan. Isaiah 32 verse 15. Praise the Lord. Until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. Ayan, imagine that. Until the Spirit be poured upon us from on high. His providence, His guidance, His wisdom, His knowledge, His everything, understanding, lahat-lahat, i-pour out niya yan sa atin from on high, and the wilderness shall be a fruitful field. Pag sinabing wilderness, this is unplanted. Pag sinabi mong wilderness, a desert. Pag sinabi mong wilderness, it is a barren land, but He can make a fruitful land. Praise the Lord. So ibig sabihin yan, pag manalig lang tayo sa Diyos, pag mag-asa lang tayo sa Kanya, pag sumunod lang tayo dyan sa Kanya, He will make impossible things. Gagawa siya ng mga imposible. The barren land, the wilderness, He can make it a fruitful field. And the fruitful field be counted for a forest. Pag sinabing forest, isa itong area ng land or ng mountain filled with all plants, trees. Dami dyan. No? Pag makadaan ka ng green na green at walang bakante, pag makita mo yan sa malayo, uy, forest. Pag sinabing forest, hindi kalbo na bundok. Pag sinabing forest, it is filled with all trees, with all plants. And dyan sa forest, there are so much animals. There are so much wild inhabitants. Filled with ano yan, with all the so-called creatures of God. So, ganun ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Maging fruitful tayo. At yung fruitfulness na yan shall be a forest. Pupunuin tayo ng ating Panginoon Diyos ng Kanyang Espiritu. Pupunuin tayo ng Diyos ng Kanyang kabutihan. Pupunuin tayo ng Diyos ng Kanyang katalinuhan, kaalaman, lahat na nandyan na sa forest kung tawagin. Sometimes magpunta kami sa forest. We experience hiking within the forest. Yung pumunta kami ng Chumbukan. Kung ano-ano na lang makita mo, may baboy ramo, merong owl, merong yung ganun, ano yun? Alimatok, kita mo mga prutas, makita mo mga trees na halos 10 taong mag-hold hand to hand, hindi maikot. Mga malalaki masyadong mga ano. Ay doon kami sa ugat ng mga punong kahoy na upo, doon kami magre-rest. Ang ganda talaga. So makita mo talaga how God will bless His people. Ngayon sa buhay po natin, ang tinitingnan ng Diyos. Alam mo, magagalak ako pag nakikita ko yung mga bata sa bawat kongregasyon natin. That is why I used to shoot them with my camera. Why I am so happy seeing these children. Why I am so happy seeing this plenty of children. Because they are promises, or they are being promised of God. That they are being having the kingdom of God. Sa Madsayap, there were 3 children ang nadedicate. Doon naman sa Dahican, 1. Pero, ang daming bata. Nung Sunday, nakita ko, during Sunday school, hawak-hawak ng mga ina, nasa tabi yung mga bata. Pagputang ko sa pulpito, naabutan ko pa yung mga bata beside
their parents sitting in the sanctuary. Nung nagsignal na doon sa Sunday school teacher na lahat mga bata, punta na kayo dito, nagtayuan sila para silang mga pato na nagsilabasan sa simbahan ng mga maliliit, pumunta doon sa parsonage. Sabi ko, wow, parang train na ang linya nila ang haba-haba. I'm so glad. Praise the Lord. Sila yung mga future na mga gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Samantalang yung mga children, infants na dinidedicate ni Pastor Warren, ni Pastor Tammy, ni Pastor Ruben. Minsan magpunta ako doon. Ngayon, ano na sila ngayon? Having children. Ano pa, yung mga bagong tubo, puro mga pinapapray nila sa akin doon sa Mati, sa Madsayap, kung saan-saan. Anong pinapapray nila? Pastor, magtitake na ako ng board exam sa LET. Pastor, magtitake na ako ng exam ng civil service. They are already fully grown and successfully finish their course. Yung mga courses nila, nagtatanong na lang ako anong mga courses ninyo, ganyan. Samantalang magpunta ako ng Chumbukan, pinapadidi pa yan sila. Sometimes nagpunta ako ng Sawidan, pinapadidi pa yan sila. Madsayap, ganun din. See, yung blessing ng Diyos, makarating yan sa offsprings natin, sa mga anak natin. Praise the Lord. Basahin natin yan. Isaiah 44 verse 3. Praise the Lord. For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. Yan. Uhaw na uhaw, bubuhusan niya ng tubig. Tuyong-tuyo, pagpalain niya ng maraming baha. Ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa kanilang mga angkan at blessing sa kanilang mga offspring. Pag sinabing offspring, yung kanilang henerasyon, yung kanilang mga clan, yung kanilang mga kalahi. Praise the Lord. So, by the grace of God, by the power of God, ang Davao congregation and other congregation who participated the distribution of the help, nagawa natin yun because God made us able. Anong purpose ng ating Panginoong Diyos? Gisave niya tayo. To save others. Anong purpose? Nagpakamatay si Kristo sa atin para maligtas tayo. That we may also do it at the same time. He laid down His life for us. We have to lay down our lives for the others. He gave everything for us. Let us give everything for the others. Praise the Lord. Yung natin, sabi ko nga, abang nag-drive ako ng Delica, Lord, salamat po sa edad kong ito. I'm still able. Binigyan mo ako ng capability na makadrive ng Delica. Kahit delikado yung minsan magsigawan na yung mga pasahero ko, lalot na yung pangpang. Sabi ni Pastor J, Pastor Chit, ang kalahati ng gulong natin nasa pangpang, yung kalahati nandoon sa lupa. Wala ka namang ibang madaanan. Kung magpidpid ka dito sa bundok, ang lalim kaya ng slope, baka ang isip ko kung doon ako magdaan, baka makapsize yung van. So ngayon, kung dito ka naman sa pangpang na side, tansyahin mo na lang na hindi ka talaga, kahit kalahating gulong, makatungtong, basta makalusot lang. Sigawan kami lahat. Praise the Lord. Tapos yung landslide doon na pinakamalaking landslide nakita ko sa aming dinaanan, napakalaki talaga. Pinicturan nga ni Pastor RJ. Sabi ko, Pastor J, picturean mo yan. Kasi nandito na tayo sa aktual na ang ilang ektaryang bundok ang nagbaba doon sa pinakababa. Tapos ginawa lang ng government ng karsada, lalong lumapad yung karsada. At
ang Delika ng Holy Place Church, Davao Congregation, ang pinakaunang sasakyan na van na nakarating sa dahikan in the history. Praise the Lord! Sa buong history ng dahikan na yan, ang pinakaunang van na Delika, ang ating van, ang nakarating doon. Sa sobrang hirap na nadadaanan mo. See, it is all. God will make history. Praise the Lord! Oh. Kailan nangyari sa buong mundo na nahati yung dagat? Di ba among the people of God? Kailan sa history na nangyari, tinapon sa apoy, hindi nasunog? Di ba sa children of God? Kailan nangyari, tinapon ang tao sa leon, hindi kinagat? Di ba sa mga anak ng Diyos? So God make history. Praise the Lord! Ng mga extraordinary event. Kaya we experience such experiences. Kaya ang purpose ng Diyos sa atin, why He bless us? So that we shall be a blessings. Basahin natin yan. Genesis 12 verse 2. Praise the Lord. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Yes. Why God blessed Abraham? Because Abraham believed God and obeyed. Yan ang pangako ng Diyos, if you obey me, I will bless you. And what is the purpose of blessing Abraham? That he will be a blessing. Para maging blessing siya. Sa faith niya, di ba naging blessing si Abraham sa kanyang faith and obedience? Nagkaroon siya ngayon ng tinatawag na malaking contribution sa mankind, sa atin dito sa mundo. How to believe God, how to obey God. Naging mga seeds of Abraham tayo. We are so blessed by Abraham. Praise the Lord. Kaya ganun din, as we are being blessed by Abraham, people will be blessed also through us. Gagamitin din tayo ng ating Panginoong Diyos. Ibi-blessed din. Ngayon, paano tayo ibi-blessed ng Diyos? Ano ba talaga ang blessing na maging blessing ka sa tao? Pag sinabing naging blessing ka sa tao, hindi ka burdensome sa kanila. Pag sinabing naging blessing ka sa mga tao, hindi ka naging salot sa kanila. Pag sinabing naging blessing ka sa mga tao, hindi ka disgusting para sa kanila. Pag sinabi mong blessing ka sa mga tao, nakatulong ka sa kanila. Pag sinabing maging blessing ka sa mga tao, nakapag-distribute ka o contribute ka sa kanilang kahirapan. Natulungan mo sila sa kahirapan, na-save mo sila sa kapahamakan, na-rescue mo sila sa kamatayan na suppose na kanilang maangkin. Yan yung blessing ka sa tao. Praise the Lord. Basahin natin. Now, how God made Abraham a blessing to others. God blessed them. God blessed him. Basahin natin yan. Genesis 18:18. Praise the Lord. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Yan. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all nations of the earth shall be blessed in him. So, you can never be a blessing to others if God will not bless you. You cannot strengthen others if God will not make you strong. Praise the Lord. Di ka makatabang sa uban nga magadasig kanila kung di ka makusganon. Di ka makatabang sa uban sa pagtabang nila kung dili ka tabangan sa Diyos. So that is why nakita na natin unti-unti how God bless us because we are blessings. No, naging blessings tayo sa ibang mga tao. That is how God will make us a blessings or a blessing. He will bless us. That is how God use us para sa kanyang gawain. He will make us great as what God made to Abraham. Basahin natin. Genesis 28 verse 4. Praise the Lord. And give thee the blessing of Abraham to thee
and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. Yan, ibibigay ko ang pagpapala ni Abraham sa iyo at sa iyong mga binhi na kasama mo upang maangkin mo ang lupa na kung saan ikaw ay estranghero na ipinagkaloob ni Abraham. Wala naman sa atin ditong hindi estranghero sa ating kinalalagyan. We are all strangers. Any land saan tayo ngayon? Because we are not of this world. We are just sojourners. We are just pilgrims. Estranghero lang tayo. But we benefit the blessings. But we benefit the land. But we benefit the fruits. But we benefit the favor of God. The blessings of God. Praise the Lord. Alam mo ito si Abraham. Tinagurian itong a friend of God. No? Kaibigan ng Diyos. Alam niyo ba yung Sodom and Gomorrah na sinunog ng Diyos? Dapat makasama na sila Lot doon eh. Pero dahil lang kay Abraham, because Abraham, Lot was spared. Basahin natin yan. Pakibasa Genesis 19 verse 29. Praise the Lord. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. Yan. Naging blessing si Abraham kay Lot. Praise the Lord. Na inirescue siya ng Diyos instead na makasama na siya doon. But God remembered Abraham and spared Lot the overthrow. No? Binuwal niya ang Sodom and Gomorrah, pero gispare niya si Lot because of Abraham. Ano pa? Merong na-rescue dito si Abraham. So ito palang blessing, not only to give something as a help, but also to save man's life. No? Pagliligtas ng mga kaluluwa, pagliligtas ng mga buhay, or to rescue people from danger. You are a blessing to them. Praise the Lord. You are like a good Samaritan na nakatulong ka. So nagpasalamat po ang lahat ng kongregasyon na naabutan ng mga anak ng Diyos sa tulong. Praise the Lord. Nagpasalamat po sila una kay Lord Jesus Christ. Sabi ko sa kanila, si Jesus ang nag-bless nito. Si Lord Jesus Christ ang gumawa nito. Let us give glory to Him. Let us give honor to Him. And they are so thankful to God, to our Lord Jesus Christ, and to the brethren. Meaning to say, they recognize, they acknowledge, we became blessings to them. Praise the Lord. And they also become blessing to others. Ganon. Sino dito ang na-rescue ni Abraham? Basa. Genesis 14 hanggang 16. Praise the Lord. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot and his goods, and the women also, and the people. Yan. That is prior to the Sodom and Gomorrah. Prior pa yan. Na-rescue na niya ang kanyang brother. Praise the Lord. Blessing. So, if you can rescue the souls of men, if you can rescue people from their matatawag nating catastrophe, no? Or kahirapan, or whatever situation na nanganganib yung buhay nila, you're a blessing to them. Naging blessing ka sa kanila. Kaya ganun na ganun ang mangyayari sa bawat isa sa atin na mga anak ng Diyos. Kaya to God be the glory. Let us be thankful to God. So let us
pray tonight, yung trip ng ating mga pastors, mga volunteers na magtulong sa pag-construct. I-pray natin by 3 weeks matapos yan. Praise the Lord. Malayo na yung 1 month. Kasi by May 22, merong anniversary sa church natin, sa Madsayap Congregation. Babalik na naman kami doon. Kung sinong magsama sa inyo, let's prepare for that. Praise the Lord. Ngayong May 1 naman, meron tayong anniversary na church anniversary sa Pangawaan Congregation. Yan yung unang bunga ng Happy Sharing Project. Ngayon, nagpadala na sila ng pagpagawa ng bintana nila. Sliding door, and it is a mirrorized. No? Yung bang mirror ang kanilang salamin. Pero sliding door, 5 pieces yun. Tapos na. Di-deliver na lang doon at ikabit na lang. To God be the glory. Sabi nila, Pastor, na mahabol namin sa May 1 sa anniversary. Praise the Lord. How God bless His children, His people, anywhere, saan man naroroon ang mga anak ng Diyos. Alam mo, when I tried to ponder and consider the goodness of God, when we went to Dahican, ang church nila nakakolorop. Pinicturan ko. Punta naman ako ng Madsayap, naka-color roof. Pagpunta naman akong Dahican, naka-color roof. Sabi ko, hindi nyo ba alam, mas magaling pa, mas maganda pa yung roof ninyo kaysa sa amin sa Davao Congregation. Praise the Lord. But nevertheless, that is not an issue. Best things are yet to come. Marami pang darating na mga blessings sa bawat churches natin. Meaning to say, God bless His children. Praise the Lord. God bless His people. At in-encourage ko sila bawat kongregasyon na matapos. Pinapalabas ko lagi sa bibig ko na masemento yung road papuntang Dahican, ang Madsayap maging baryo. Kasi ang rami ng tao sa Madsayap. Meron ng project doon ng government natin na malaking stadium, malaking gymnasium. So, ang population nila at ang income nila, they are already candidate to become a barangay. Praise the Lord. I-pray natin na yung kapitan natin doon will support that tendency. Yung parang ganun na talaga. Hindi naman talaga pwede na hindi mangyari kasi being categorized yan eh. Pag yung income mo, pag yung population mo, naka-reach na sa ganitong number, sigurado yan. Aaprubahan yan ng government. So, mapadali lahat ang mga projects by the grace of God hanggang makarating yan doon sa Dahican kung saan ang mga anak ng Diyos. So, yung blessing ni Abraham nakarating po sa atin by our Lord Jesus Christ, and we will receive the promise of God. Last verse, basahin natin. Galatians 3:14. Praise the Lord. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Praise the Lord. We are not blood related with Abraham. We are not belong to Jewish people. But how can we benefit and how can we become part of these blessings? Nakasulat, na natupad. Even the Gentiles, the blessing of Abraham shall be handed on you. The blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Praise the Lord. Pag makabasa tayo ng promise of God through faith sa Bible, that is always both temporal and eternal. That is both material and spiritual. Lagi yan. Because all these things are belong to God. Praise the Lord. He made the heaven and the earth. Ibig sabihin yan, kanyang lahat. Temporal and eternal. He will bless to whom He will bless. He will give to whom He will give. Kaya, to God be the glory. Pagpalain ni Lord Jesus Christ ang lahat ng ating. Then sa Davao Congregation, I will pray na mag-project tayo dito ng isa pang building na storage ng ating gamit. Marami tayong gamit, preparation para sa June 15.
unan, habol, kumot, foam. Alam mo naman, di natin maiwasan. We need to prepare for that. So we must keep those. Hindi tayo magbili. So we need to establish a building na simentado talaga na maganda, i-store doon. Then, nagko-construct tayo ng mga churches. We need to have complete set of power tools. Para pagtapos ng alubihid, meron na namang mag-arise na magpa-build ng church. Kompleto tayo ng power tools para mabilisan yung ating project. Praise the Lord. Yan ang purpose para ma-preserve. Hahanapan natin yan ng area dito. To God be the glory. So lahat ito, pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ. God is making us capable. God is making us available. God is making us blessing to others na marami pang mga kaluluwa. I-pray natin ang mga bisitahan na naman namin uli ang Buena Vista. Praise the Lord. Mag-schedule ng kami doon. Let us pray for that, Lord. I know these children na ni-save mo, yung nabaptize doon si Brad Anthony, he never stopped joining our live and they never stopped praying and asking Jesus na ma-establish ang congregation ng Holy Place doon. So we need to visit them again and again. Like Madsayap congregation, like other congregations before na naging churches or congregations sila, they are being revisited. Laging binibisita ni Pastor Samuel Gabre ng mga alagad ng Diyos. Kaya to God be the glory. Let us pray for all resources, for all the strength, for everything. I-ask natin yan kay Jesus so that the blessings will be given to us to be a blessing to others. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.